Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong magandang balita na pinirmahan na batas ng ating Pangulo. I believe isa to sa kanyang mga LEDAC bills, no? Yung Legislative Executive Development. Nakalimutan ko pa yung ibig sabihin ng LEDAC eh. Mamaya siguro pag na-research natin yan, alamin natin ha. Ano ba to? Ano bang meaning ng LEDAC na ito? Ayan, nakita na natin pero mamaya natin sabihin. Salamat Google. At ganun din po, may isa pong dilawan na nag-e-express ng desire na collaborate to work with the Marcos administration. Gusto niyang makipagtulungan. Ano po yun? Sino po yan? No? Ito po, mababanggit natin. Tiyak dito may matutuwa at may maaasar. Ewan ko lang kung ano yung percentage nila. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, super thanks. At meron nga pong nagpa-super thanks sa atin kanina, super stickers, nandyan na po sa ating community at ganun din po may nagpa-member. Okay, at ganun din po, maraming salamat sa mga regular nating nakakasama sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all the OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating frontliners, sa mga guro. At ganun din po kay Elora, kay Tita Aurora sa bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas at sa Mindanao except sa Davao City. Ganun din kay Suset, Maritel, Miyu, kay Ate Mighty Baisa, kay Ate Beth M, kay Doc Desi, no? Kay Hattori, Carclea at sa iba pa, no? At ito na po, simulan na po natin mga kababayan. May God bless us all. Unahin natin itong magandang balita. Dito po sa balita ng politiko, ito po may pahayag po ang inyong Senate President, no? Kasi mukhang mapipirmahan ng Pangulo ito. Pero ito muna. From importer to exporter. Aboy, gusto nating mag-export? Ano po yung i-export? PH must build own defense industry. Gusto nating magkaroon ng sariling pagawaan ng depensa. Ano yun? Mga gamit militar. Oy, ayos. Makakagawa ba tayo ng barko? Makakagawa ba tayo ng sarili nating Iron Dome? Tulad nung sa Israel? Gusto ba nating magkaroon ng sariling eroplano? Anong gagawin natin na eroplano? Pangalan, RP Top Gun? Gagawa tayo ng sarili nating Apache? Black Hawks? Mga ganon? Mga fighter jets? Mga sariling armas? No? Yan ang sabi ni Chis Escudero. It is high time for the Philippines to reduce its reliance on its allies for the supply of its defense requirements. Correct. Kaysa naman bibili tayo ng mga barko, mga eroplano natin, pandigma, tayo na lang muna siguro ang mag-produce by the help of those mangangalakal. Yung mga gumagawa po ng mga defense industry, gustong mangalakal sa atin dun sa bansang Pilipinas. Popunduhan nila sa atin ang lugar. Parang ganun. With the, baka yan mga kababayan, ang mangyari dyan, PPP. Private Public Partnership. Di ba maganda? Kung doon sa atin gagawa, di more jobs. Good. Tama. At also explore lalong malabas ang kagalingan ng mga Pilipino. Ang gagaling kaya ng Pilipino. Nasaan ang mga kagalingan ng Pilipino? Nasa labas ng bansa. Architects, engineers, nurses, IT, nasa ibang bansa, mga kababayan. Ang sabi ni SP, we have the capability, meron daw tayong kapasidad, kakayahan, to produce materials that matches the quality of our international suppliers with a great amount of support. They will one day be able to scale up their production and supply 100% of our needs. Very positive si SP. He is supporting it. Diba? Escudero pointed this out as President Marcos Jr. is set to sign on Tuesday, the revive, ni-revive,
Self-Reliance Defense Posture Program o yung SRDP. Self-Reliant Defense Program, meaning tayo ang gagawa ng sarili nating pangdepensa, mga kagamitang militar, kagamitang pangdepensa. Revive, ni-revive meanings again, binuhay muli. Kayo nagsimula yan. Ako iisipin ko, correct me if I'm wrong, nagsimula yan sa ama ng ating Pangulong Marcos, kay Apo Lakay. Noon yan, gumagawa na tayo ng sarili nating mga bomba, tangki, armas, mga baril, armalite. Meron po yan. Hininto lang nung time may yellow ribbon. Di na binigyan ng pansin ang ating AFP. Pinahina nila ang AFP. Kaya itong mga Chekwa, naghari-harian dyan sa West Philippine Sea. Lalong lumala ang mga insurgents. Kasi nga, si Jaime Ayelo Ribbon, walang pakialam. Ayan. Yang Self-Reliant Defense Program has been a priority measure under the Philippine Development Plan 2023 to 2028 and the LEDAC. Ang ibig po sabihin ng LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Ayan po naglalagay po ng panukalang programa ang Pangulo. Ngayon, ang gagawin diyan ng legislative, they will form a bill. Maggagawa sila ng bill. Tapos pag-aaralan, pagdedebatihan, ipapasa sa Pangulo para pirmahan mamaging batas. Yan po yung mga programa na yun. 20 po yan. Ngayon, I believe, tinapos na po yan ng House of Representatives. Nasa Senado na yung House version. Dapat meron ding Senate version. Tatalakayin po yan ng Senado. Dapat may sponsoring senators. Ilan lang ang natapos ng Senado? Under Mig Zubiri, pipito. Kay Escudero, ito pa lang yata, o isa, dalawa pala. Napakabagal po ng Senado, sa totoo lang. It seeks to ensure the country's defense requirements are met through the development of the domestic defense industry. Correct. Ako ay agree dyan. Isa sa hangarin ng SRDP ay ang pagiging exporter. Mag-export tayo. No, sakaling may bibili ang Pilipinas ng mga kagamitang militar. Sa pag-unlad ng lokal na industriya, lalawak ang kanilang merkado at lalaki rin ang kita ng ating mga mamayan na kabilang sa mga industriyang ito. Correct, I agree po ako dyan. Now, ito na. Sa balita ng GMA News, kahapon, Marcos signs Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Yung SRDP-R. Yan na, nadagdagan na ng R kasi revitalization. Inulit lang, ni-revive lang. Ayan po yung larawan, no? So, yung mga nandyan, nako, yung Manang Aimee nyo, nandun na naman, lagi siyang nandun sa signing, Nagpapa-importante. Tingnan ninyo, nandyan ang Manang Aimee nyo, kasi kung sino yung mga nandyan, sila ang mga authors or co-authors. Nako pa. Di ba? The signing ceremony took place at the Ceremonial Hall of Malacanang Palace. Bago daw po umalis ang Pangulo papunta ng ASEAN Summit. Ito na lang po ang sabi ng Pangulo. Marcos said the law goes beyond the development of weapons or equipment as it seeks to create a framework that makes the Philippines less dependent, more resilient, and better prepared. Quote, it is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It is a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and vulnerabilities. Marcos noted that the new law, the Philippines broaden its perspective on defense. Correct. We are not just looking at tanks and rifles, We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the Philippines. Correct. Ako, agree po ako dyan. No? These measures aims to develop the country's defense industry and its capability to locally produce advanced military weaponry and equipment. Ayan, correct. Ito po, the Senate ratified the Bicameral Conference Committee report on Senate Bill 2425 and HOR Bill 9713 or the proposed SDRP Act in August. Under the law,
the Department of National Defense is tasked to formulate and implement the Self-Reliance Defense Posture Program to revitalize the defense industry and address the short, medium, and long-term needs for defense equipments in the country. Ayan. No, ang dami nito mga kababayan. The said program is seen to enhance the Philippines' industrial base capability and workforce, increase in supply chain, promote defense innovation, improve information sharing, encourage standardization, reduce bombers to cooperate, and mitigate potential vulnerabilities. The SRDP program shall include material, capital equipment, spare parts, and accessories essential to and designed to effectively counter and address chemical, biological, radiological, nuclear, and cyber attacks or incidents. Ay, ang dami pala nito. The DTRID, ito muna pala, nakalimutan ko, nalagpasan natin. Through this law, the DND eyes the elimination or at least lessening of dependence on foreign military in the acquisition of defense equipment. The Office of the Undersecretary for Defense, Technology Research and Industry Development, ayan na, will be created. Following the enactment of the law, magkakaroon sila ng DTRID, Office of the Undersecretary. This will conduct research and development to foster innovation and facilitate technological advancement in support of national defense objectives. The DTRID also seeks to establish public-private partnership, set up domestic and foreign collaborations, and provide recommendations for the development of national defense industry. Palakpakan, kailangan natin yan. Kasi kung yung ibang bansa nakakapag-produce sila ng their own military equipments, why not us? Sabi ko sa inyo, unang-una magagaling ang Pinoy. May mga lugar naman na pwedeng gamitan yan, yung mga dyan sa Subic, may naval base dyan. Dyan sa Clark, di ba? Malalaking mga base yan, why not go there? And mag-set up kayo ng manufacturing dyan. Ang problema lang, yung itong magpopondo. Kailangan ng private-public partnership. Okay, so ang ganda po niya napirmahan na. Self-Reliant Defense Posture Act. Okay. Pagalingan. Si Manang Aimee nyo, laging nung pinirmahan yung anti-agricultural sabotage ba yun? Yung sabotahe sa agriculture, nandun din siya. Talagang gusto magpa-EPA, sabi niya, suportado ko ang kapatid ko. Retche. Ngayon, ano naman ang sabi ni Jinggoy, mga kababayan? Sa politiko, para di umasa lagi sa imported. Correct. Laasa lang kayo sa imported pag basketball. Jinggoy lauds new law for self-sufficient defense industry. This is a major step in strengthening the country's defense posture by reducing dependence on foreign supplies and promoting a self-sufficient defense industry. O nga naman. Kasi minsan, kulang na tayo ng BrahMos o order pa kung matagal ang production. 'Di ba? Kulang na tayo ng missile sa ating A-22 bombers. Saan tayo kukuha? Kasi hindi natin ginawa 'yun eh. Saan tayo kukuha? Binigyan ba tayo ng layout paano gawin yung mga ganong mga materials? Hindi. Kailangan orderin doon kasi sila lang may technology din, 'di ba? Paano kung you're really in dire need of that? Tingnan nyo. Baka nga yung Iron Dome ng Israel, sila lang ang gumagawa ng bala nila. Why not? Di ba? Tayo rin. Ang China, gawa ng gawa, pero lubog naman ang lubog. Ito pa. Sabi ni Estrada, it is a strategic move not only to protect our national security interests but also promote economic growth and technological innovation by giving preference to Filipino enterprises. Correct. By prioritizing Filipino-owned companies in the development and supply of defense-related materials, we not only secure our national interests but also create more opportunities for job generation, skill development, and research advancement within the country. Correct. Tama po yan. Agree po ako dyan. No? Now, ano po ang sabi ng AFP? Inquirer. AFP, Armed Forces of the Philippines, says self-reliance defense posture law is a step in right direction. Yun. Colonel
Francel Padilla, AFP spokesperson, said in a briefing on Tuesday in a mix of English and Filipino, this solidifies our zeal toward having this capability internally. This will enhance the indigenous materials that we have. Ay, may mga materials pala tayo. O, okay yan, di ba? Nice. Ha? The law mandating the Department of National Defense to create a program to prioritize sourcing materials locally for defense equipment production will better suit the needs of the Philippine setting, sabi ni Padilla. Okay? The Armed Forces spokesperson continued, by fortifying our self-reliant defense capabilities with this law, the AFP remains steadfast in our commitment to national security, ensuring the Philippines' ability to defend ourselves with minimal reliance on foreign support. Correct? Kasi mahirap po yun, tulad ng sabi ko sa inyo, paano pag kailangan talaga natin ito, o orderin pa, ganito. Paano kung in dire need na tayo, wala na. O, di ba? Ganun lang po, mga kababayan. O, di ba? Napakaganda niyan. Good news yan. Yan ang dapat nating binabalita, di ba? O, hindi yung puro na lang kayo kung ano-ano. Huwag na nating sabihin, baka may masaktan. Yan, basta tayo dito, kung ano man po yung magandang ginawa, pinapirmahan sa atin, no? Pinapirmahan po sa Pangulo, pinirmahan ng Pangulo, sorry naman, maling statement yon. Pinirmahan ng Pangulo, doon po tayo. Ha? Kung nakita nilang maganda ito para sa ating bansa, sa ating mamayan, yun po yun. Doon po tayo susuporta. So far, itong Self-Defense Reliant Program o ACT ay sa tingin ko ay napakaganda po. No? Huwag tayong umasa pa sa palaging imported. Magagaling po ang mga Pinoy. Show your talent, show your abilities, no, expertise sa ating mismong bansa. Now, alis tayo dyan sa pinirmahan ng Pangulo. Pasok tayo dito sa isang nagbabalik na kandidato for senator na sinasabi niya, willing daw siyang makipag-collaborate sa Marcos admin. Nako po, mga kababayan. Baka ito gagamitin lang na naman ng popularidad ng Pangulo, aawitan ang mga Marcos loyalists. Alam nyo naman, ang mga Marcos loyalists. Pag sinabing kunwari, kakampi ng Pangulo, ayun na, boto na. Pero tignan nyo naman ang record nito. Ha? Sino po nagsabi niyan? Dilawan po, Dilawan. Kiko expresses willingness to collaborate with Marcos government to combat hunger. Yun. Kasi nga po, may mga batas si Kiko na tungkol sa agrikultura. Pero may batas din po siya na karimari-marim sa atin. Ano yun? Yung Child Protection Law. Baguhin nyo yan. O kayo ba, maniniwala kayo kay Kiko Pangilinan? Makikipag-collaborate daw siya sa Pangulong Marcos sa gobyerno nito para makombat ang hunger. Really? Knowing you? Diba? Ikaw nga yung kaisa-isang senador na hindi pumirma sa Bayanihan Law nung panahon ni Duterte that will provide aid to the people during the pandemic. Hindi sa pinoprotektahan ko si Duterte, kundi inaalam natin yung kara ni Kiko. Siya lang ang against, even si Hontiveros pumirma doon. Siya lang ang against out of 24. Siya lang ang against. Bakit? Diba? Kung gusto mong tulungan ng mga kababayan mo noon, bakit ikaw lang? Bakit yung kapwa mo mga minority pumirma doon? Bakit ikaw lang ang hindi pumirma? Di ba? Naku. Mga kababayan, ingat po mag-ingat kayo. Baka gagamitin nila ito. I know, ang presidente, walang kulay ang politiko, pero tayong mga botante, mag-ingat po kayo sa mga sweet talker na makakakandidato tulad ni Kiko. Nung panahon mo, bakit hindi nyo pinangalagaan ang agrikultura? Bakit nung panahon ni Panot hindi nyo isinulong ang agrikultura? Diba? Anong mga programa nyo? Bakit hindi nyo pinalakas ang agrikultura? Tapos ngayon, presidente na ang Pangulo, may nakita nyong magandang ginagawa. Epektibo yung DA Secretary na si Secretary Chuy Laurel. Ngayon, sasabak naman kayo. Gusto nyo makisawsaw? Para paniwalaan namin kayo, ay gawa muna kayo ng mabuti. Totohanin nyo muna yung mga pinagsasabi ninyo. Kung ito si Kiko mananalo at bigla na lang kokontra, hindi niya magagawa ito, talaga. Di trapo. Trapong-trapo naman tong mga to Sasabihin nila lahat para maingganyo kayo. Tayo naman, iboboto. Ano mangyayari pag nanalo? Pangako lang yun, sinabi ko lang yun. Hindi naman pwede magkatotoo yun. Kaya nga pangako Di ba? Ano sabi ni Kiko? We are prepared to set aside politics to support the government because hunger knows no political boundaries.
Really? Sinabi mo rin ba yan nung panahon na ikaw ay tinalaga ni Ninoy kung ano mang ano mo dyan sa agrikultura? Napaunlad ba ang agrikultura during that time? Di ba? Oh, naku naman. He emphasized the rising prices of rice and other essential goods continue to affect Filipinos. I want to return to public office to address the concerns of... Ay, nako, narinig na namin yan. Ang pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ay gawa po ng dikta ng merkado ng mundo. Lahat po ng bansa apektado po ng inflation because it's a worldwide phenomenon. Hindi lang Pilipinas ang naapektuhan ng ng pagtaas ng presyo. Gagamitin to, sabi ko sa inyo, poverty porn mga kababayan poverty porn. Gagawin lahat. Sasabihin lahat. Edukasyon, kalusugan, pagkain, ano pa, transportasyon, ekonomiya, lahat po na pwede nilang gamitin sabihin. Tulad nitong si Kiko, ang banat niya naman pagtaas ng presyo. Kaya gusto niyang bumalik sa public office to address the concern of... Paano? Naging effective ka ba nung ilang taong kang naging mambabatas? Sabi niya pa nung 2014 as the Presidential Assistant for Food Security and Agriculture in 2014 under Noyna, he successfully reduced rice inflation from 15 to... Really? Bakit bumagsak pa rin ang agrikultura? Di ba? Nako naman. We did it before and we can certainly solve it again if the legislature and the executive work together. Really? Wag na, mga kababayan. Hindi po ako naniniwala dito. Nung panahon ni Duterte, dapat sinet aside mo rin yung politics hindi Di ba? Even though Duterte is the president, legislative naman kayo. Di ba dapat pinakita mo ang katapangan mo nung panahon ni Duterte? Ito yung batas para sa agrikultura, gawin nyo ito. O pag ayaw ni Duterte, di-blame natin si Duterte. Hindi, wala Di po ba? Diyos mio naman. Wala bagsak ang agrikultura Puro import. Di ba? Di sana sinabi ng mga farmers, ibalik nyo na lang si Kiko. Si Kiko na lang ginawa nyo dapat na DA. Di ba? Hindi si Chewy Laurel. Dapat nag-volunteer ka kay Pangulong Marcos. Di ba? O pasok mo ako sa DA. Alam ko ang gagawin paano ma-reduce ang halaga ng presyo ng bigas. O, di ba? Ito yung mga dapat nating gawin sa agrikultura. Ba't di ka nagpresenta? Magaling ka pala sabi mo, nung panahon ni Panuto. Di ba? Bakit? Ngayon na, gusto mong bumalik as senador? Di ba? Gagamitin mo ang Marcos. Kayo po, mga kababayan, nasa sa inyo po yan. Kung ako, iba naman. Mga recycled, iba naman. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.